Maayong adlaw! Isa na naman pong kwento ang ating sabay-sabay na pagsasaluhan ngayong araw. Pero bago yan, shout out po muna tayo kay Sophie Angel, Vilma Lemon from Isabela, Alice Naroda, Agnes Suganob na lagi din pong present para makinig ng kwento, Brian Baldeo, Hermie Lauro na solid kasalo, Gina Agkawili from Lebanon, at kay Chris Elcano from Riyadh. Salamat po sa walang sawa niyong suporta sa ating mga kwento. Ngayon naman, ating pakinggan ang isang magandang kwentong isinulat ng ating writer, MC Star. Happy listening! Maaga pa lang, tila mas mabigat pa rin ang hanging bumabalot sa malawak na hardin ng mansyon ni Emily. Nakahanay ang mga mamahaling sasakyan sa labas, habang ang mga bisita ay tahimik na nagbubulungan, tila may inaabang ang pagsabog. Sa gitna ng hardin, nakatayo si Emily, payapa ang kanyang muka, ngunit matatag ang tindig. Sa kanyang kaliwang kamay ay naroon ang singsing na minsan niyang tinanggap ng walang pagmamahal, ngunit ngayon simbolo na ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Sa kanyang harapan ay si Saria. Namumulang mukha nito sa matinding galit. Nanlilisik ang mga mata habang mariing nakaturo kay Emily. Isa kang ahas? Simula pa lang, plano mo na talagang agawin siya sa akin ni Emily? Gigil na sigaw ni Saria. Tapos ka na ba? Huwag kang magmalinis. Alam mong siyang mahal ko. Alam mong matagal ko na siyang hinintay. Alam ko. Alam kong gusto mo siya. Alam kong pinangarap kong maging asawa niya. Marahang napabuntong hininga si Emily at si Saria ay napangisi ng bahagya. Pero inagaw mo pa rin siya. Saad ni Saria. Tahimik naman ng ilang segundo si Emily bago siya tumingin ng diretso sa mga mata ng kapatid. Hindi. Sinungaling ka? Hindi ko siya inagaw sa iyo, Saria. Kung hindi mo siya inagaw, bakit ikaw pinakasalan niya? Unti-unting lumapit si Emily hanggang isang hakbang na lamang ang pagitan nila. Dahil ako ang pinakasal sa kanya. Tinanggap mo naman. Pwede ka namang tumanggi ah. Oo, tinanggap ko. Pero hindi dahil mahal ko siya noon. Bahagyang ngumiti si Emily. Isang ngiting walang saya at mas lalong nagpanginig sa mga bisita. Kung ganun, bakit? Dahil gusto kong gumanti. Anong sinasabi mo? Gusto kong iparamdam sa iyong sakit na matagal mong ipinadama sa akin. Araw-araw niyo akong hinamak. Araw-araw niyo akong pinaramdam na wala akong halaga. At nung dumating ang pagkakataong may isang bagay na pinakaiingatan mo, hindi ako umatras. Hindi mo siya mahal. Inagaw mo lang siya sa akin. Paulit-ulit at galit na napasigaw si Saria. Tumahimik ang buong hardin. Dahan-dahang lumingon si Emily sa lalaking nakatayo ilang metro mula sa kanila. Tahimik lamang tong nakatingin sa kanya, ngunit kitang-kita sa mga mata nito ang pagmamahal at pagtitiwala. Hindi ko siya inagaw. Huminga siya ng malalim bago binitawan ng masalitang tuluyang nagbabagsak sa depensa ni Saria. Pinili niya ako. Isang bagay na hindi niya kailanman ginawa para sa iyo. Parang huminto ang oras para kay Saria. Walang nakapagsalita. Walang makakontra at doon nagsimulang bumalik sa alaala ni Emily ang lahat. Ang mga taong paulit-ulit siyang sinaktan. Ang tahanang hindi kailanman naging tahanan at ang araw na binago ng isang arranged marriage ang kapalaran nilang lahat. Bago pa man mangyari yun, malakas ang tunog ng pagbukas ng pinto ng opisina ni Luis na ama ni Emily. Halos manginig ang buong silid sa lakas ng pagkakasara niyon. Humahangos naman sa galit si Natasha, ang pangalawang asawa ng ama ni Emily, at inayo ni Saria habang mabilis na lumapit sa mesa ng kanyang asawa. Luis, sabihin mong hindi totoo ang narinig ko. Hindi agad sumagot si Luis. Tahimik lamang tong nagpatuloy sa pagbabasa ng mga dokumentong nasa kanyang harapan. Dahilan,
na mas lalo lamang nag-init ang ulo ni Natasha. Hinablot niya ang mga papeles at ibinagsak ang mga yun sa mesa. Tinitingnan mo pa talagang mga papel na yan? Ang anak natin ang pinapahamak mo! Dahan-dahang inangat ni Luis ang kaning paningin at pagod ang mukha nito. Tapos ka na ba? Mahinahong sambit ni Luis at mas lalo nga nainsulto si Natasha. Paano ako titigil? Totoo bang ipapaksal mo si Emily kay Leon? Oo. Diretsong sagot ni Luis, kaya nanlaki palalong mga mata ni Natasha. Hindi! Hindi ako papayag! Galit ng sigaw at sinuntok ang mesa. Wala kang magagawa. May magagawa ako. Anak ko si Saria. Matagal nang mahal ni Saria si Leon. Well, hindi si Saria ang gusto ng mga Verelli. Eh ano kung hindi? Hindi to tungkol sa gusto nila o sa gusto mo. Tungkol to sa kumpanya. Nalulugi na tayo. Ano? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Natasha at hindi siya makapaniwala. 3 taon na tayong sunod-sunod na lugi. Marami na tayong utang. Kapag walang investor, babagsak ang kumpanya. Nanigas si Natasha. Hindi niya alam ang totoong kalagayan ng negosyo. Inilihim yun ni Luis upang hindi ito mag-alala. Ngunit ngayon, wala na siyang pagpipilian. Hindi. Imposible. Possible. Tahimik na binigay ni Luis ang isang folder. Nanginginig naman ang kamay ni Natasha habang binubuksan niyon. Sunod-sunod ang financial reports, mga utang, mga kasong isinampa ng mga creditors, mga kontratang nakansila at unti-unting namutla ang kaning muka. Hindi pwedeng ganito. Pero bakit naman si Emily? Bakit hindi? Bakit hindi si Saria? Pagkatapos ng ilang segundo, ay nagsalitang muli si Luis. Si Leon ang pumili, Natasha. Ano? Si Leon mismong nagsabi at wala na akong iba pang sasabihin sa'yo. Kasi hindi naman importante. Ilang araw nakalipas, tahimik ang conference room. Magkaharap sina Luis at Leon. Malamig ang ekspresyon ng binata habang nakatingin sa kontratang nasa mesa. Isang kilala sa mundo ng negosyo si Leon. Bata, matalino at walang pusong makipagnegosasyon. Handa kaming tanggapin ang investment ninyo. Hindi agad nagsalita si Leon. Inikot muna nito ang ballpen sa pagitan ng kanyang mga daliri. May kondisyon? Napakagat-labis si Luis. Alam niyang may kapalit ang lahat. Ano yun? Ipapaksal niyo po sa akin si Emily. Si Emily? Hindi si Saria? Hindi. Pero ayokong paulit-ulit na tinatanong. Bakit naman si Emily? Hindi ko na kailangang ipaliwanag yan. Hindi ko pwedeng pilitin ang anak ko. Kung ganun, makakahanap naman ako ng ibang kumpanyang bibilhin. Parang inaasahan nga ni Leon yun at agad na sinara niya ang folder at tumayo at kinuha ang code. Sandali! Saad ni Luis, kaya napahinto si Leon pero hindi lumingon. Kapag tumanggi ako, sunod na sabi ni Luis hanggang sa sinabi ni Leon ang mga salitang hindi niya makakalimutan. Kapag hindi nangyaring kasal, hindi ko ililigtas ang kumpanya ninyo at sisiguraduhin kong wala nang ibang investor ang lalapit sa inyo. Parang nawala ng pandinig si Luis ang mga sandaling yun. Alam niya ang kapangyarihan ng pamilya ni Leon. Isang salita lamang ni Leon at tuloy nang mawawalang negosyo nilang ilang dekada nilang tinayo. Nasa iyong desisyon. Pagkatapos ay tahimik nung umalis. Iniwan si Luis na nakatulala. Pero kalaunan, nalaman ng pangalawang asawa ni Luis ang buong kwento. Binantaan ka niya? Tanong ni Natasha. Hindi. Binigyan niya ako ng pagpipilian. Pagpipilian? Anong klaseng pagpipilian ang tawag mo ron? Kasal o pangkabangkarote? Sunod-sunod, natanong ni Natasha na may galit pero hindi nakasagot si Luis dahil alam niyang tama to at humakbang palapit si Natasha. Hindi ako papayag. Natasha, hindi! Habang buhay nangangarap ang anak ko maging Mrs. Verelli.
Tapos ibibigay mo lamang kay Emily? Hindi ko hahayaang maagaw ng anak ng unang asawa mo ang lahat. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo, Natasha. Bakit? Masama bang marinig ang katotohanan? Simula nang mamatay ang una mong asawa, hindi mo pa rin mabitaw ng alaala niya. Tama na. Ngunit hindi tumigil si Natasha. Kaya kahit kailan, hindi mo rin nagawang ituring si Saria na higit kay Emily. Sabing tama na. Malakas sa sigaw ni Luis, dahilan na natahimik ang buong bahay. Ngunit sa labas ng pinto, may isang taong narinig ang lahat. Tahimik na nakatayo si Emily. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa tray ng tsaa na dapat sana'y ihahatid niya sa ama. Hindi siya kumikibo, hindi rin siya umiiyak dahil sanay na siya. Sanay na siyang marinig na isa lamang siyang hadlang sa kaligayahan ng iba. Ngunit hindi pa niya alam na sa loob lamang ng ilang oras, tatawagin siya ng kanyang ama upang sabihin ng desisyong tuluyang babago sa takbo ng kanyang buhay. Tahimik ang mansyon matapos umalis si Luis para sa isang mahalagang business meeting. Naiwan sina Emily, Natasha, Saria at ang mga kasambahay. Ngunit alam ni Emily na tuwing wala si Luis ay lumalabas ang mapang-aping ugali ng mag-ina. Habang pababa si Emily ng hagdan upang pumunta sa flower shop na dati nilang pinupunta ng kanyang ina, hinarang siya ni Natasha at Saria. Nakapamewang si Natasha at nakangisi si Saria. Malinaw na balak siyang kumprontahin. May problema ba? Kalmadong tanong ni Emily. Meron. Sagot ni Natasha at ngumiti. Kung ganon, sabihin mo na. Wala akong oras para sa drama niyong mag-ina. Matatag na sagot ni Emily. Dahilan na agad nagdilim ang paningin ni Natasha. Lumalaki na yata ang ulo mo. Hindi naman eh. Ngayon lang siguro ako natutong yumuko sa tamang tao. Napakayabang mo. Dagdag pa ni Saria. At ikaw naman, inggitera. Anong sabi mo? Narinig mo naman diba? Bingi ka ba? Sagot ni Emily, kaya mas lalo nga nainis si Saria. Lumapit naman si Natasha hanggang halos magdikit na ang kanilang muka. Hoy, makinig kang mabuti. Huwag mong isiping nanalo ka na. May laban pala. Hindi naman ako ni-inform. Ani pa ni Emily habang tinitingnan ang mga kamay. Huwag kang magpatawa. Isa ka lang anak ng namatay. Biglang nanahimik ang buong paligid para kay Emily. Maging mga kasambahay ay napatingin sa kanila. Nanatiling kalmado si Emily. Ngunit ang kanyang mga mata ay unti-unting tumalim. Ulitin mo. Ano? Anong sinabi mo tungkol sa mama ko? Bakit? Masakit ba, ha? Tahimik lamang si Emily. Ngunit kitang-kita ang kanyang pagpipigil. Hindi niya hahayaang makita ng dalawang babae na nasaktan siya dahil yun ang gusto ng mga to. Buti nga at maaga siyang namatay. Kung buhay pa siya, baka siya mismong nahihiya sa anak niyang walang silbi. Natahimik muli ang buong sala. Pati ang mga kasambahay ay napayuko. Hindi nila kayang pakinggan ang mga salitang yun. Ngunit hindi sumagot si Emily. Sa halip, ngumiti siya. Isang ngiting lalong kinainit ang ulo ni Natasha. At anong ngiti-ngiti mo? Wala. May naalala lang ako. Ano? Katarantaduhan? Ay, sabi kasi ng mama ko noon, kapag maingay ang lata, ibig sabihin walang halos laman. Saan ni Emily? Dahilan para matigilan si Natasha. Ilang segundo pa bago niya maunawaan ang ibig nitong sabihin. At nang maunawaan niya, halos manginig siya sa galit. Pinatatamaan mo ba ako? Kung tinamaan ka, baka parasit talaga. Emily! Ay, ano na naman ba, Saria? Sumusobra ka na. Talaga? Akala ko kasi nagsisimula pa lang ako eh. Natatawang saad ni Emily, dahilan para manlaki ang mata ni Saria. Samantalang si Natasha, tuloy na ngang nawala ng pagpipigil. Kaya kung wala na kayong ibang sasabihin, aalis na ako kasi nagsasayang na ako ng oras dito. Ani Emily at iniwan ng dalawang galit na galit.
Makalipas ang ilang oras, hindi pa rin humuhupa ang galit ni Natasha. Matapos siyang mapahiya sa harap ng mga kasambahay at ng sarili niyang anak, hindi niya matanggap na isang babaeng matagal niyang inalipusta ang nakaganti sa kanya. Nakita niyang papasok na sa loob ng mansyon si Emily. Hindi na siya nagdalawang isip. Mabilis niya tong sinundan. Pagkapasok ni Emily ng sala, narinig niya ang matinis na boses ni Natasha. "Emily!" Huminto si Emily, ngunit hindi siya lumingon. "Ano na naman ba? Hindi ka ba napapagod sa kakasatsat mo dyan?" Mabilis namang lumapis si Natasha at hinarap siya. "Akala mo ba dahil nakaligtas ka kanina? Tapos na ang lahat? Hindi ba ikaw ang ayaw tumigil? Bastos kang bata ka." "Hindi pagiging bastos ang pagsagot sa taong bastos din." "Lakas ng loob mong sagutin ako? Ang lakas din ng loob mo ring bastusin ang alaala ng mama ko. Hanggang ngayon, ginagamit mo pa rin ang patay mong ina." "Oops, mag-ingat ka." "Bakit? Anong gagawin mo?" "Wala. Baka kasi multuhin ka ni mama. At sana nga, kaya hinay-hinay lang sa pagsasalita. Baka sumunod ka kay mama." Napatawang sambit ni Emily dahilan napakarang binuhusan ng gasolina ang galit ni Natasha. "Walang modo!" Mabilis siyang itinaas ang kamay upang sampalin si Emily, ngunit nakaiwas agad ang dalaga. Dahil nawala ng balanse si Natasha, ay malakas siyang bumagsak sa marmol ni sahig at napangiwi pa si sakit. "Ay, hindi ka talaga natututo. Kasalanan mo to." "Hindi ko kasalanan kung hindi ka marunong tumayo ng maayos." "Ikaw?" "Kung wala ka ng ibang gagawin kundi gumawa ng eksena, aakit na ako. Ayusin mo naman sa susunod. Nakakaboring na yun eh." Inayos niyang manggas ng kaning blouse, tumalikod at nagsimulang umakit ng hagdan. Hindi niya nanilingon pa ang madrasta. Ngunit eksaktong sandaling yon, bumukas ang pangunahing pinto. Pumasok ang ama ni Emily, nakagagaling lamang sa meeting. Pagpasok pa lamang niya, ay agad niyang nakita si Natasha na nakaupo sa sahig habang umiiyak. Kaya mabilis tumakbo si Saria papunta sa kanyang ama, galing sa itaas. "Daddy!" Saad pa nito kahit hindi naman nakita ang nangyari. "Anong nangyari?" Nag-aalalang mukha ni Luis at agad yung makap si Saria sa kanya. "Daddy, si Emily, tinulak niya po si Mommy." "Luis, hindi ko alam kung bakit na ako ginaganito. Napakasama na talaga ng batang iyan." Dagdag pa ni Natasha habang nag-aarting nasasaktan to. Natahimik lamang si Luis. Isa-isa niyang tingnan ng tatlo. Si Natasha, si Saria at si Emily na nasa kalagitnaan ng hagdan. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, nagsalita siya. "Hindi." "Daddy?" "Hindi yun magagawa ni Emily." "Pinagbibintangan mo ba kami? Sa tingin mo ba kaya kong saktan ang sarili ko, ha, Luis?" "Hindi. Kilala ko ang anak ko." "Mas pinaniniwalaan mo pa siya kaysa sa amin?" "Oo." "Daddy!" Naiiyak pang sambit ni Saria. "Tahimik! Akala ba ninyo wala akong alam? Matagal ko nang alam ang ginagawa niyo kay Emily. Sa tuwing mula ako sa bahay, pinapahayaan niyo siya, inaalipusta, at kung minsan sinasaktan." "Hindi totoo yan!" Sigaw ni Natasha at halata ang pamumutla nito. "Talaga? Akala ba ninyo walang nagsasabi sa akin? Nagtiis si Emily, pero hindi ibig sabihin nun bulag ako." "Luis, asawa mo ako." "At ama ako ni Emily." Saglit na tahimik ang buong bahay, ngunit ang sumunod na sinabi ni Luis ang tuluyang nagpayanig sa mag-ina. "Isa pa, wala kayong karapatang maghari-harian sa bahay na ito." "Anong ibig mong sabihin, Dad?" "Ang mansyong ito ay hindi sa akin, hindi rin kay Natasha, at lalong hindi sa iyo, Saria. Ang bahay na ito ay ipinamana ng unang asawa ko, kay Emily." Saad ni Luis habang ang mag-ina ay parang binuhusan ng malamig na tubig. "Hindi, imposible." "Legal na nakapangalan ng mansyon to kay Emily. Kaya kung tutusin, kayo lang ang nakikitira
Dagdag ni Luis at hindi na nga nakapagsalita ang mag-ina. Samantala, sa itaas ng hagdan, hindi na nakagalaw si Emily. Hindi niya na malayang tumutulo na pala ang kanyang luha at mahina siyang nagsalita. Sa akin, hindi niya kailanman nalaman ang bagay na yon. Hindi yung sinabi ng kanyang ama, hindi rin yung nabanggit ng kanyang ina, o maging ng sino man. Dahan-dahan siyang umatras. Parang hindi niya kayang harapin ang mga narinig. Pagpasok niya sa kanyang silid, agad niyang isinara ang pinto. Sumandal siya rito at mahigpit ang kabog ng kanyang dibdib. Napatingin siya sa malaking larawan ng kanyang yumaong ina na nakapatong sa mesa. Unti-unti siyang lumapit at kinuha niya ang frame at marang hinaplos ang larawan. Ma, bakit hindi mo naman sinabi sa akin? Napaupo siya sa gilid ng kama. Maraming tanong ang gumugulo sa kanyang isipan. Kung ang mansyon ay talagang sa kanya, bakit hinayaan ng kanyang amang tratuhin siyang parang nakikitira lamang? At higit sa lahat, kung may naitagong kanyang ama tungkol sa bahay, ano pa kaya ang mga lihim na hindi pa niya nalalaman? Sa ibaba naman ng mansyon, nanatiling tahimik sina Natasha at Saria. Pareho silang hindi makapaniwala. Dahil sa unang pagkakataon, napagtanto nilang ang babaeng matagal nilang minamaliit ay ang tunay na may-ari ng lahat ng kanilang tinutuluyan. Tahimik namang umakit si Luis sa ikalawang palapag. Hindi niya nanilingon sina Natasha at Saria dahil pagod na siya. Pagkapasok niya sa kanyang silid, marahan niyang isinara ang pinto at naiwan si Salang mag-ina. Mom, hindi ko matatanggap. Haguluhol na sabi ni Saria. Niyakap niya ang kanyang ina habang patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Tahan na. Hindi ko matanggap. Una si Emily ang pinili ni Dad. Ngayon nalaman ko pang bahay pala niya to. Napahigpit ang panga ni Natasha. Hindi rin niya matanggap ang sinabing yun ni Luis. Sa loob ng maraming taon, akala niya siya ng reyna ng mansyong yun. Ngunit sa isang iglap nalaman niyang isa lamang pala siyang nakikitira. At ang higit na masakit ang babaeng matagal niyang inilipusta ang tunay na may-ari. Mom, bakit ba si Emily lagi? Bakit sa kanya pupuntang lahat? Bakit siyang may sariling bahay? Bakit siya pang ipapakasal kay Leon? Napapikit si Natasha, ngunit pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan siyang ngumiti. Ngunit hindi yun ngiti ng isang mabuting tao. Isa yung ngiting may binubuong masamang plano at napansin yun ni Saria. Mom, kung hindi natin kayang pigilan ang kasal, gagawa tayo ng dahilan para si Leon mismong umatras. Paano? Sabihin natin may nangyari na sa inyo. Anong ibig mong sabihin, Mom? Ipapalabas nating may relasyon kayo, na naging malapit kayo, at ngayon, dinadala mong responsibilidad niya. Pero Mom, hindi naman po totoo yun. Hindi na mahalaga yan. Makinig ka sa akin, Saria. Kapag naniwala ang lahat na may nangyari sa inyo, mapipilitan si Leon na ipaliwanag ang sarili niya. At kahit hindi yun totoo, magkakaroon ng malaking gulo. Di ba gusto mong maagaw si Leon? Kaya gawin natin ang nararapat. Pero paano kung sabihin niyang nagsisinungaling lang po ako? Kung isa lang magsasalita, madaling pabulaanan. Pero kapag may mga taong susuporta sa kwento, mas mahirap nang linisin ang pangalan. Kung ganun, gagawa ho tayo ng ebidensya. Hindi kailangang totoong lahat. Ang mahalaga maraming maniwala. Tahimik na napaisip si Saria. Hindi niya gustong magsinungaling. Ngunit nang maalala niyang si Leon at ang nalalapit itong kasal kay Emily, unti-unting napalitan ng galit ang kanyang pag-aalinlangan. Ayokong maging asawa siya ni Emily, Mom. Yes, at hindi mangyayari yun. Sigurado ka? Sigurado. Sa mundong ito, hindi laging nananalong mabubuti. Minsan, ang pinakamagaling magsinungaling, ang siyang pinakamatagal na pinaniniwalaan. Dahan-dahang tumayo si Saria. Pinunasan niyang kanyang mga luha at sa pagkakataong yon, tila tuloy na nga niyang isinintambi ang kanyang konsensya. Sige, Mom. Kung yun lamang paraan para hindi matuloy ang kasal, gagawin ko. Mahigpit niyang kiniyom ang kanyang kamao.
Nagkatinginan ng mag-ina. Pareho silang nakangiti. Ngunit ang mga ngiting yun ay nagbabadya ng panibagong kaguluhan. Hindi nila alam ang kasinungalingang binabalak ng ikalat ang siya ring magiging dahilan ng kanilang pagbagsak balang araw. Kinabukasan, maaga pa lamang ay abala na sina Natasha at Saria. Tahimik na nakaupong mag-ina si Sala habang paulit-ulit na tumitingin sa oras. Mom, sigurado ka bang darating siya? Tinawagan ko siya at sinabihan ko kung hindi niya bibisitahan si Emily. Sana gumana ang plano natin, Mom. Kailangan gumana. Kapag hindi, ikakasal si Leon kay Emily. Hindi na natapos si Natasha ang sasabihin na eksakto namang tumunog ang doorbell at nagkatingin na ng mag-ina. Siya na yan, umayos ka at galingan mo. Ngunit sa halip na salubungin nila ito, tahimik na lumabas si Natasha sa likod ng bahay. Sinadya niyang iwan si Saria. Plano niya nga ang dalawa lamang magkasama sa loob. Bago pa man dumating si Leon, isinama na rin ni Natasha sa pamimili ang lahat ng kasambahay at walang naiwan ni isa. Tahimik ang buong mansyon. Pagbukas ng pinto, naroon si Leon. Naka-formal tong kasuotan at may hawak nilang dokumento at bahagya siyang nagtaka. Pumasok agad si Leon habang sinusulya pa ng paligid. May tao ba? Tanong niya sa sarili hanggang sa may narinig siyang mayabag mula sa ikalawang palapag. Dahan-dahang bumaba si Saria sa hagdan, nakasuot ng simpleng bestida at lakangiti. Hoy, Leon! Good morning! Napadalaw ka? Tumango lamang si Leon bilang pagbati at diretso agad ang kanyang tanong. Nasaan si Emily? Lumabas. Saan? Hindi ko rin alam Baka may bibilhin lang siya. Babalik din naman agad siguro yon. Ganun ba? Habang hinihintay mo siya, maupo ka muna. Bahagyang ngumiti si Saria at tinuro ang sofa nila. Hindi naman tumanggi si Leon at naupo na nga. Tahimik niyang pinagmasdan ng paligid. Napansin niyang walang kahit isang kasambahay. Nasaan ang mga kasambahay ninyo? Nag-grocery sila. Sinamahan kasi sila ni Mommy. Sandali lang ha. Ipagtitimpla kita ng maiinom mo. Mainit pa naman ngayon, no? Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Saria sa kusina na may dalang tray at may 2 baso ng juice. Ngunit bago pa niya yung ginawa mula sa kusina, palihim niyang binuksan ang maliit na cabinet sa gilid nito. May kinuha siyang isang maliit na bagay na matagal nang itinago roon. Tahimik niyang nilagay yon sa isang baso at marahan niya tong hinalo hanggang sa ulaning ang bakas. Pagkatapos ay parang walang nangyari at ibinalik niya ang gamit sa cabinet. Ito, fresh juice. Nakangiti pang sabi ni Saria habang inilalapag ang tray sa mesa. Salamat. Inabot niyang baso kay Leon at akmang iinom na sana si Leon, ngunit biglang tumunog ang kanyang cellphone kaya napahinto siya. Ibinaba niya ang baso sa mesa at kinuha ang cellphone sa bulsa at nakita niyang pangalan sa screen ni Emily. Ito ang tumatawag. Agad niyang sinagot ang tawag habang bahagyang lumalayo. Hello? Nasaan ka? Dito ako sa bahay ninyo. Bahay? Nasa opisina mo ako. Akala ko nandito ka. Akala ko kasi nandito ka. Hindi ka naman tumawag na pupunta ka pala. By the way, pupunta ka ba dito? Oo naman. O sige, hihintayin kita dito. O sige, papunta na ako. Pagkababa ng tawag, agad siyang bumalik sa sala. Kinuha niyang kanyang coat at napansin niya ni Saria. Oh, aalis ka na? Hindi mo man lang ba hihintayin si Emily? Nasa opisina pala si Emily. Kaya pupuntahan ko na lamang siya doon. Ganun ba? Habang sinusuot ni Leon ang kanyang coat, biglang hinawakan ni Saria ang kanyang kamay, kaya napahinto siya at napatingin dito. May problema ba? Nagtatakang tanong ni Leon, ngunit mahina lamang ngumiti si Saria. Hindi mo nilang ba iinumin ng juice? Tumingin si Leon sa basong nasa mesa at hindi pa yun nababawasan. Sayang naman pinaghirapan ko pa naman yung gawin. Magalang na inalis ni Leon ang pagkakahawak ni Saria sa kanyang kamay. Hindi siya naging magaspang, ngunit malinaw ang kanyang galaw. Pasensya na Saria,
Nagmamadali kasi ako eh. Sa susunod na lang. Bahagyang ngumiti si Leon bilang paggalang at hindi na niya hinintay ang sagot ni Saria at tahimik siyang naglakad palabas ng mansyon. Naiwan si Sariang nakatitig sa basong hindi man lamang nalagyan ng bakas ng pag-inom. Unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang muka at mahigpit niyang kinuyom ang kanyang mga kamao. Hindi! Sigaw niya at hinagis ang baso at nagkatang mga bubog sa sahig. Halos 30 minutong lumipas bago makarating si Leon sa opisina niya. Huminto ang kanyang sasakyan sa harap ng mataas na gusali. Pagkababa niya, agad siyang sinalubong ng receptionist. Good morning, Sir Leon. Naroon na po si Miss Emily sa opisina. Ngumiti lamang si Leon at nagtungo sa pribadong opisina. Pagbukas niya ng pinto, naroon nga si Emily. Tahimik nung nakaupo sa sofa habang may binabasang ilang dokumento. Nang marinig ang pagbukas ng pinto, ay agad tong nakapatingin. Ay, sa wakas, akala ko hindi ka na pupunta rito. Sorry po, akala ko kasi nasa bahay ka eh. Kaya nga kita tinawagan. Maupo ka. Umupo si Leon sa katapat ng sofa. Ilang sandali silang parehong natahimik. Pagkatapos ay muling nagsalita si Emily. Saan ka ba nanggaling bago ako pumunta rito? Na-amnesia ka ba? Di ba sabi ko sa bahay niyo? Ay, oo nga pala. Sorry po. Pero, talaga? Akala ko nga kasi nandun ka. Sinong nadatnan mo? Si Saria. Siya lang kumausap sa akin eh. Si Dad? Wala. Si Natasha? Wala rin. Imposible namang wala ang mga kasambahay. Wala rin. Lahat? Oo. Bakit? Hindi kailanman nawawalan ng tao sa bahay. Kahit may lakad si na Daddy, may naiiwan pa rin mga kasambahay. Tumayo siya at naglakad palapit sa bintana. Ngunit napaisip din si Leon. Naalala niyang katahimikan ng buong mansyon nila. Masyado yung tahimik at para bang sinadyang wala talagang tao. Unti-unti ring bumalik sa isip niya ang mga nangyari kanina. Ang pagpilit niya sa Sariyang papasukin siya, ang pagiging sobrang magilo nito at ang baso ng juice. Napatitig siya sa kawalan at naramdamang parang may hindi tama. Leon, ayos ka lang? Tanong ni Emily, ngunit hindi siya sumagot at patuloy lamang siyang nakatulala. Naalala niya kung paano agad inilapag ni Saria ang baso sa kanyang harapan, kung paano ito pa ulit-ulit na nag-alok at kung paano pa siya pinigilang umalis para lamang uminom muna. Lalong bumigat ang kanyang pakiramdam. Bakit parang may mali? Hoy, ano nangyari? Kanina ka pa tulala. Wala. Sigurado ka? May naalala lang ako. Hindi na nagdagdag pa ng tanong si Emily dahil ayaw niyang magbigay ng hinala nang wala siyang matibay na dahilan. Hindi rin gusto nila yung isipin na may masamang intensyon si Saria nang walang ebidensya. Samantala, sa mansyon, malakas ang bumukas ang pinto ng sala. Napasigaw ang mga kasambahay na kararating lamang mula sa pamimili. Pagkapasok ni Natasha, ay agad niyang ibinagsak ang kanyang handbag sa sofa. Kitang-kita sa mukha nito ang matinding galit. Hindi nagtagal, bumaba rin si Saria mula sa kanyang silid at tahimik na lumapit sa kanyang ina. Mom, hindi pa man siya nakakalapit, isang malakas palang dumapo sa kanyang pisngi. Kaya napahawak si Saria sa kanyang mukha at nanlaki ang kanyang mata. Mom, tanga! Napakawalang silbi mo! Sinubukan ko naman, Mom. Sinubukan? Yan ang sinasabi mong sinubukan? Hindi mo man lamang napainom. Bigla po kasing tumawag si Emily. At ano ngayon? Dapat marunong kang umarte. Dapat pinigilan mo siya. Pinigilan ko naman, Mom. Hinawakan ko pa ang kamay niya eh. At pagkatapos nun, wala diba? Hinayaan mo lamang siyang umalis. Hindi ko naman siya pwedeng pilitin, Mom. At bakit hindi? Akala ko ba mahal na mahal mo si Leon? Akala ko ba handa kang gawin ng lahat? Mahal ko siya, Mom. At hindi sapat ang pagmamahal. Kailangan mong gamitin yung utak mo. Hindi puro emosyon. Lumapit si Natasha at maring itinuro ang noo ng anak. Pero napayuko lamang si Saria. Pakiramdam niya ay pati ang sariling ina ay wala ng tiwala sa kanya. Sorry po.
Ngunit hindi yun sapat para pakalmahin si Natasha. Sorry? May magagawa ba ang sorry mo kapag kinasal na sila? Ha? Saria? Kapag naging asawa ni Emily si Leon, anong matitira sa'yo? Mom, ayoko pong wala siya. Makinig ka sa akin. Hindi pa tayo tuluyang natatalo. Pero pumalpak po ang unang plano. Una pa lang yun. Kapag hindi gumana ang unang paraan, gagawa tayo ng panibago. Anong ibig mong sabihin, Mom? Hindi natin kailangang painumin si Leon. Tahimik na naglakad si Natasha patungo sa bintana. Pinagmasdan niya ang madilim na langit. Kung ganun, paano po natin mapipigilan ang kasal? Minsan, mas madaling sirain ang tiwala kaysa pilitin ng isang tao. Natigilan si Saria. Hindi pa niya lubos na uunawaan ang ibig sabihin ng kaning ina, ngunit isang bagay ang malinaw sa kanya. Hindi pa sumusuko si Natasha at kapag gano'n ang kaning ina, ay may panibago ni naman tong balak na maaaring magdala ng mas malaking gulo sa kanilang pamilya. Maaga pa lamang ay magkasama nang umalis sina Emily at Leon. Tahimik ang biyahe. Wala ni isa sa kanilang nagsasalita at pareho silang may iniisip. Makalipas ang ilang minuto, si Emily ang unang bumasag sa katahimikan. Leon? Ayoko nang patagalin pa to. Anong ibig mong sabihin? Habang hindi pa tayo kasal sa simbahan, patuloy lamang nadidikit sa si Saria at patuloy lamang din silang gagawa ng gulo. Ayoko nang magkaroon pa sila ng pagkakataon. Kaya magpakasal na tayo. Diretsong sabi ni Emily at hindi naman yun inaasahan ni Leon. Sigurado ka? Oo. Total nakatakda rin naman. Mas mabuti ng maaga kaysa bigyan pa sila ng panibagong pagkakataon. Kung yun ang gusto mo, gagawin natin. Sa halip na dumiretso ng kumpanya, huminto ang sasakyan ni Leon sa isang pribadong opisina, isang law office. Nasa pintuan ng isang matandang lalaking nakasuot ng Amerikana, yun ay si Attorney Ricardo. Pagkakita kay Leon ay agad tungumiti. Mukhang seryosong pagpunta mo ngayon Ninong. Lumapit ang matanda at tinapik siya sa balikat. Si Attorney Ricardo ang ninong ni Leon. Matagal na rin tong abogado ng kanilang pamilya at napatingin to kay Emily. At ito na bang babaeng pakakasalan mo? Magandang umaga po. Mukhang mabuting batang napili mo Tumangos si Leon at ngumiti. Ninong, gusto ho sana namin magpakasal ngayon. Ngayon? Bahagyang nagulat ang matanda at napatango lamang dalawa. Hindi na po namin gustong ipaalam muna. Sigurado ba kayo? Sigurado po. Ay, kung ganun, ako nang magiging saksi ninyo. Hindi naging magarbong seremonya. Walang maraming bisita. Walang engranding dekorasyon. Wala ring malakas na musika, tanging ang abogado, dalawang legal na saksi, at silang dalawa lamang. Tahimik nilang binigkas ang kanilang mga panata. Pagkatapos, isinuot nila yun ng isang makinang na diamond ring sa daliri ni Emily. Kasunod nito, ay sinuotan din siya ni Emily ng singsing. Mula sa araw na to, kayo na illegal na mag-asawa. Nagkatingin na ng dalawa. Hindi man nagsimula sa pag-ibig ang kanilang kasal, pareho nilang alam na isa itong panibagong simula. Habang nasa sasakyan sila pa uwi, tahimik lamang si Emily. Paulit-ulit yung tinitingnan ang diamond ring na nasa kanyang palasingsingan. Bahagya niya tong iniikot at hindi pa rin siya makapaniwala. Asawa na pala ako. Bulong ni Emily, pero narinig yun ni Leon at ngumiti. Maya-maya pa, nakarating na sila sa mansyon ni Emily at sabay silang pumasok. Ngunit hindi pa man sila tuluyang nakakalayo, napansin agad ni Luis ang kamay ni Emily. Napatigil siya. Diretso ang kaning tingin sa kumikisap na singsing at unti-unti siyang tumayo. Emily, Leon, pumunta kayong dalawa sa library. Nagkatinginan pa ang dalawa pero tahimik pa rin silang sumunod sa loob ng library. Tahimik ang silid, tanging tunog lamang ang orasan ng maririnig. Naupo si Luis sa kanyang upuan. Tiningnan muna ang dalawa, pagkatapos ay nagsalita.
May gusto sana akong itanong. Nagpakasala ba kayo? Napatingin pa siya sa kamay ng anak. Opo, tito. Kanina lang po, Dad. Hindi man lamang kayo nagsabi. Pasensya na po. Ayoko na pong magkaroon pa ng gulo. Habang tumatagal kasi, mas marami lang pong nangyaring hindi maganda. Tahimik na nakinig si Luis. Nauunawaan niya ang dahilan ng kanyang anak. Matagal siyang walang sinabi hanggang sa tumingin siya kay Leon at nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi na yung ekspresyon ng isang negosyante, kundi ng isang ama. Tumayo siya at lumapit kay Leon. May hihilingin sana ako sa'yo. Ano po yun? Alagaan mo ang anak ko. Hindi naging madali ang buhay niya. Marami na siyang dinis. Amin na yung iniyak sa kabilang hindi ko nalalaman. Tahimik lamang na nakikinig si Leon habang napayuko naman si Emily dahil na-realize niya na napansin pala yun ng kanyang ama. Kaya ayokong maranasan niya ulit yun. Huwag mo sana siyang sasaktan. Hindi ko po siya sasaktan. At kung darating ang araw na hindi mo na siya kayang mahalin, huwag mo siyang saktan. Kung sasaktan mo siya, mas mabuti pang isauli mo na lamang siya sa akin. Hindi ko po maipapangako na magiging perpekto akong asawa. Pero maipapangako ko pong rerespetuhin ko siya. At habang asawa ko si Emily, gagawin ko po ang lahat para hindi niya maramdamang nag-iisa siya. Hindi na nagsalita ang ama ni Emily, ngunit sa unang pagkakataong yon, bahagya siyang ngumiti. At sa labas ng library, hindi nila malaya nga may dalawang taong nakikinig sa usapan. Sina Natasha at Saria at nang marinig nilang salitang nagpakasal na kami, sabay silang natigilan. Unti-unting napuno ng galit ang kanilang mga mukha. Huli ng lahat, kahit sa abogado lamang sila nagpakasal, ay legal pa rin mag-asawa ang dalawa. Pagkalabas ni Emily sa library, hindi siya nagtagal sa loob ng mansyon. Pabigat pa rin ang dibdib niya matapos ang pag-uusap nila ng kanyang ama. Kahit papano, gumaan ang kanyang loob ng marinig ang mga salitang matagal niya nang gustong marinig mula dito. Tahimik siyang naglakad patungo sa likod ng bahay, sa may swimming pool. Umupo siya sa isang lawn chair at pinagmasa ng malino na tubig. Hindi niya na malaya nga muli niyang tinitigan ang diamond ring na nasa kanyang palasingsingan at bahagya pa siyang napangiti. Hindi ko akalaing mangyayari to. Ngunit ilang segundo lamang lumipas, may narinig siyang mabibigat na yabag mula sa likod. Walang iba kundi si Saria. Nakatayo to ilang metro ang layo sa kanya. Ang mga mata nito'y nakapako sa kamay ni Emily, partikular na sa diamond ring at unti-unting namula ang kanyang muka. Ano yan? Hindi sumagot si Emily. Patuloy lamang niyang tinitignan ng tubig sa pool at mas lalo lamang naggalit si Saria, kaya lumapit to. Tinatanong kita? May mata ka diba? Hindi mo ba nakikita? Huwag mo kong pinaglalaruan. Engagement ring bang gusto mong marinig? Mali, dahil ito, wedding ring. Ipinakita niyang kanyang kaliwang kamay. Kumikislap ang diamond ring sa ilalim ng sikat ng araw at para bang nawala ng kulay ng mukha ni Saria. Ano? Kasal na kaming dalawa ni Leon. Sinungaling ka? Oh, tanungin mo si Dad o kaya si Leon. Hindi pwede. Tanggalin mo yan. Hindi sa iyong singsing na yan. Nanginginig na sabi ni Saria at biglang hinawakan ng kamay ni Emily at hinila pa ang kamay nito. At dahil napuno na ng inis si Emily, isang mabilis sa sampal ang ginawad niya kay Saria, kaya napaatras to. Sinampal mo ako? Hindi ko hahayaang hawakan mo ako. Ang kapal ng mukha mo. Mas makapal ang mukha mong mang-angkin ng lalaking hindi ka naman pinili. Inagaw mo siya. Hanggang ngayon iyan pa rin. Ilang beses ko bang sasabihin? Hindi ko siya inagaw dahil hindi naging kayo. Hindi ka niya minahal at hindi ka niya niligawan. Ang masakit lang para sa'yo, may gusto kasi lalaking asawa ko na ngayon. Tumahimik ka! Bakit? Kasalanan ko bang hanggang tingin ka lang sa kanya, Isa pa, hindi ko siya inagaw. Sadyang pinili niya ako, Saria. Isang bagay na hindi niya kailanman ginawa para sa'yo. Di nasabi ni Emily habang si Saria'y umiiyak lang. Maya-maya pa,
Kakalabas lamang ni Leon mula sa library at hinahanap niya agad si Emily. Ngunit bigla niyang narinig ang sigawan mula sa pool. Mabilis siyang naglakad patungo roon kaya paglapit niya, narinig niya ang huling sinabi ni Emily. "May gusto ka sa asawa ko?" Napatingin siya kay Saria. Tahimik lamang to. Hindi man to umamin at hindi rin to tumutol, pero nagngingit-ngit sa galit si Saria at bigla nitong tinaas ang kamay. "Ikaw ang dapat mawala ng lahat!" Akma na sana nitong sasampanin si Emily, ngunit may isang kamay ang mabilis na humawak sa kanyang pulsuhan niya. Hindi niya na maigalaw ang kanyang kamay at nanlaki pa ang kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita niya si Leon na nakatitig sa kanya. Leon! Mariing binitawan ni Leon ang kanyang kamay. "Wag na wag mong sasaktan ang asawa ko." Parang tumigil naman ang mundo ni Saria sa narinig at yun ang unang pagkakataong narinig mismo kay Leon ang salitang yun. Hindi siyang dapat mong ipagtanggol." "Ayos ka lang ba?" "Oo, ayos lang ako." Hindi na muling tumingin si Leon kay Saria. Hinawakan niya agad ang kamay ni Emily at doon niya nakita ang wedding ring nito at bahagya siyang napangiti. "Uuwi na tayo." "Saan?" Sa bahay natin." Bahagyang natigilan si Emily, ngunit tumango rin siya. Magkahawak kamay silang naglakad palabas ng bahay at nang palayo ang dalawa, naiwan si Saria sa tabi ng pool. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig at paulit-ulit yung umuukit sa kanyang isipan. Mahigpit ng kiniyom ang kanyang mga kamao habang patuloy na tumutulo ang kanyang mga luha. "Hindi pa to ang katapusan," galit na sabi ni Saria sa kawalan. Lumipas ang unang gabi ni na Emily at Leon bilang mag-asawa. Hindi man nagsimula sa pag-ibig ang kanilang pagsama, sinikap ni Leon na maging magalang at maayos sa kanyang bagong asawa. Pagkapasok nila sa bahay ni Leon nung nakarang gabi, hindi niya hinayaang mailang si Emily. Ipinakita niya rito ang buong bahay at nagulat si Emily dahil sa sobrang ganda at laki. Maya-maya pa ay nagpasya ng umuwi si Emily dahil pinasilip lamang nila ang bahay niya kay Emily at hinatid siya ni Leon. Pagpasok pa lamang niya sa loob, may agad na humarang sa kanyang daraanan, si Saria. Nakasimango to habang nakatingin sa kanya mula ulo hanggang paa. "Ang kapal naman ang mukha mo." Hindi pinansin ni Emily ang sinabi nito at nagpatuloy lamang sa paglalakad. Ngunit muling humarang si Saria. "Hindi ka ba marunong makaramdam, ha?" "Ay, ano na naman? May asawa ka na, di ba? Bakit bumalik ka pa rito? Hindi ba dapat sa bahay ka na ng asawa mo nakatira, ha?" Seryosong tanong ni Saria, pero tumawa ng mahina si Emily. "Nakakatawa ka talaga." "At anong nakakatawa? Tinatanong mo ako kung bakit ako bumalik? Bakit ako aalis? Sa tingin mo iiwan ko ang sarili kong bahay, ha? Nakalimutan mo na ba ang sinabi ni Daddy? O sadyang ayaw mo lang tanggapin? Ang mansyong ito ay ipinamana ng mama ko sa akin." "Huwag kang magmataas, Emily. Hindi ako nagmakamataas. Ipinapaalala ko lang sa iyo ang katotohanan. Kung gugustuhin ko, kaya kong paalisin ka. Ikaw at ang magaling mong ina. Hindi mo gagawin yun. Sigurado ka?" Natahimik si Saria dahil alam niyang may karapatan si Emily. Ngunit sa halip na ipagmalaki yun, marahan lamang inayos si Emily ang manggas ng kanyang blouse. "Hindi ko pa kayo pinapaalis. Hindi dahil wala akong lakas ng loob, kundi dahil ayokong maging katulad ninyo. May kukunin lang ako sa kwarto ko at huwag mo nang ulit akong haharangan." Unti-unti siyang umakyat sa ikalawang palapag, samantalang naiwan si Saria sa ibaba. Mahigpit ang pagkakuyom ng kanyang mga kamao na punong-puno ng galit at inggit sa kanyang puso. Habang inililipat ni Emily ang kanyang mahahalagang gamit at mga alaala mula sa dating sililing mansyon, napahinto siya sa pagbaba ng hagdan nang marinig ang seryosong pag-uusap ni Natasha at Saria sa sala, kahit wala naman siyang balak makinig. "Mom, paano kung malaman nilang lahat?" "Hindi mangyayari yun. Sigurado ka? 20 taon ang lumipas at wala pa rin nakakaalam." Tahimik lamang si Emily ng hagdan.
Napaknot noo siya dahil hindi niya maintindihan ang sinasabi ni Natasha. Pero natatakot pa rin ako. Takot? Hindi ka dapat matakot. Kung nagawa kong ilihim ang isang bagay ng ganong katagal, mas kaya kong ilihim ang iba. Pero si Emily, pakiramdam ko unti-unti niya nang nalalaman ng lahat. Wala siyang alam. At kahit maghinala siya, wala siyang mapapatunayan. Napakuyamang kamao ni Emily. Hindi pa rin niya alam kung anong tinutukoy ng mga to. Hanggang sa muling nagsalita si Natasha at ang sumunod nitong sinabi ay nagpayanig sa buong mundo ni Emily. Kung kinaya kong alisin ang nanay niya noon, kaya ko ring sirain ang buhay na ngayon. Nayanig si Emily nang marinig niyang si Natasha ang may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang ina. Ngunit sa halip na kumprontahin sila, ay mas pinili niyang magpigil at magkunwaring walang narinig dahil alam niyang kailangan muna niyang makakuha ng sapat na ebidensya bago ilantad ang katotohanan. Oh, Emily! Ani Natasha nang makita si Emily pababa. Pero hindi sumagot si Emily. Kailan ka pa dyan? Ngayon lang. Bakit? Oh, ang tahimik ninyo. Akala ko may pinag-uusapan kayo. Pagkasabi noon, binuksan niyang pinto at tuluyan siyang lumabas ng mansyon. Pagkaalis ni Emily ng mansyon, nanatiling balisa sina Natasha at Saria habang si Emily naman ay tahimik na pinoprosesong matinding katotohanan na kanyang narinig. Ma, kung totoo nga po ang narinig ko, ipaglalaban ko ang hustisya para sa iyo. Matapang na sambit ni Emily habang nakatingin sa langit. Sa halip na umuwi, nagtungo si Emily sa isang maliit na dormitoryo upang mapag-isa at makapag-isip. Doon, isinulat niyang mga tanong tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina at nangakong hindi kikilos hanggat wala siyang matibay na ebidensya. Kinagabihan, paulit-ulit siyang tinawagan ni Leon. Ilang beses niya itong hindi sinagot. Ngunit sa huli, nagpa siya rin siyang sagutin ang tawag matapos huminga ng malalim. Emily, nasan ka? Ayos lang ako. Hindi yun ang tanong ko. Hinahanap ka namin. Kailangan ko munang mapag-isa. May nangyari ba? Sunod na tanong ni Leon. Ngunit tahimik lamang si Emily sa kabilang linya at ilang segundo pang lumipas bago to sumagot. Kailangan kitang makita. Makalipas ng isang oras, nagkita sila sa dorm na tinutuluyan ni Emily. Pagbukas niya ng pinto, nagulat si Leon dahil namumugto ang mga mata ng kanyang asawa. Emily, pumasok ka muna. May sasabihin ako at gusto kong pakinggan mo muna hanggang dulo. Huminga ng malalim si Emily at isa-isa niyang ikinuwento ang lahat. Habang nagsasalita siya, unti-unting tumitigas ang ekspresyon ni Leon. Sigurado ako sa narinig mo? Oo, hindi ko yun malilimutan. Kung ganun, hindi tayo pwedeng basta umakto. Alam ko, kailangan natin ng ebidensya. Pareha tayo ng iniisip. Tutulungan mo ba ako? Asawa kita. Hindi kita hahayaang harapin to ng mag-isa. Unti-unting napuno ng luha ang mga mata ni Emily. Dahil kahit arranged marriage lamang sila, ay parang totoo ng pakiramdam nila sa isa't isa. At sa unang pagkakataon, may kakampi na siya. Kinabukasan, magkasama silang nagtungo sa opisina ng ninong ni Leon, si Attorney Ricardo. Pagkakita pa lamang sa kanilang dalawa, ay napansin na nga nito ang seryoso nilang mga muka. Mukhang mabigat ang problema niyong mag-asawa. Ninong, kailangan ho namin ng tulong. Ani Leon, kaya pinapasok silang ng abogado sa kanyang opisina. Pagkatapos marinig ang buong kwento, tahimik tong sumandal sa kanyang upuan. Mahalagang malaman mo ang isang bagay. Ang hinala kahit gaano kalakas ay hindi pa rin ebidensya. Kung gusto nating lumabas ang katotohanan, kailangan nating kumuha ng mga dokumento, hanapin ang mga dating record at kausapin ang mga taong maaring may nalalaman. Handa ho kaming gawin yun. Kung ganoon, mula sa araw na to, tutulungan ko kayo. Maraming salamat po. Huwag muna kayong magpasalamat. Kapag ang katotohanan ay matagal ang nakabaon, kailangan ng tiyaga, tamang proseso at matibay na ebidensya para ito'y tuluyang lumabas. Nagpa siya si Emilyng hanapin ang buong katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina at pananagutin ng may sala sa tamang paraan. Sa tulong ni Leon at Attorney Ricardo,
Muli nilang binuksan ang lumang kaso at nagsimulang tipunin ng mga dokumento, ebidensya at mga testigo ang noon ay natakot magsalita. Makalipas ang ilang linggo ng masusing investigasyon, unti-unting nabuo ang katotohanan at iisa ang tinuturo ng lahat ng ebidensya. Walang iba kundi si Natasha. Habang binabasa ni Emily ang huling ulat sa opisina ng abogado, hindi niya napigilang manginig dahil sa bigat ng sakit na kanyang nararamdaman. Totoo nga. Nakuha na natin katotohanan. Hindi na nag-aksay ng oras si Emily. Agad siyang nagtungo sa opisina ng kanyang ama. Pagkapasok niya, naroon si Luis na abala sa pagbabasa ng mga papeles at napatingin to sa kanyang anak. Emily? Nagtatakang tanong ng kanyang ama at tahimik niyang inilapag ang makapal na folder sa mesa. Kailangan niyo pong makita to. Napakunot noo si Luis. Isa-isa niyang binuksan ang mga dokumento. Habang nagbabasa, unti-unting nagbagong ekspresyon ng kanyang muka. Pagkabigla, pagkalito, hanggang sa galit at mahigpit ng isinara ang folder. Hindi ito maaaring mangyari. Dad, si Natasha po. Ilang taon? 20 taon akong nagbuhay sa kasinungalingan. Hindi ko mapapatawad ang ginawa niya. Kinahaponan ding yun, pinatawag ni Luis sina Natasha at Saria sa sala. Pagdating ng mag-ina, napansin nilang seryosong lahat at naroon sila Emily, Leon at Attorney Ricardo, kaya napakunot noo si Natasha. Anong meron dito? Tapos na ang mga kasinungalingan ninyo? Ano? Nalaman ko ng lahat. Inilapag ni Luis ang folder sa mesa. Tahimik namang napatingin si Natasha sa mga dokumento at unti-unti siyang namutla. Hindi totoo yan. Hanggang ngayon magsisinungaling ka pa rin? Umalis kayo sa bahay na to. Mahigpit na turo ni Luis sa pinto. Luis, wala ka ng lugar dito. Ilang sandali ang lumipas bago dumating ang mga otoridad upang isagawa ang mga legal na hakbang batay sa muling nabuksang kaso at sa mga ebidensyang nakalap. Hindi na nakapalag si Natasha habang siya ay isinasama para harapin ang proseso ng batas. Daddy, umiiyak na sambit ni Saria at tumingin si Luis sa kanyang anak at mabigat siyang bumuntong hininga. Kasama ka sa mga pagsisinungaling. I'm sorry, Dad. Ngunit anak pa rin kita. Ayokong masira ang buhay mo. Hindi kita itataboy ng walang pagkakataong magsimulang muli. Pero hindi ka na maaaring tumira pa sa bahay na to. Napaluha si Saria. Akala niya, tuloy na siyang tatalikuran ng kanyang ama. Kumuha si Luis isang sobre at inabot ngayon sa kanya. Naghanda ako ng malit na apartment para makapagsimula ka. Pero malinaw tayo. Hindi ako ang magbabayad ng magiging buhay mo. Ikaw ang maghahanap ng trabaho. Ikaw ang magbabayad ng renta at iba mong gastusin. Narito ang konting pera. Hindi to para maging komportable ka, kundi para magkaroon ka ng pagkakataong magsimula. Salamat, Dad. Huwag mo nang sayangan ang pangalawang pagkakataong binibigay ko. Tahimik namang umalis si Saria. Pagkasara ng pinto, naiwan sina Luis, Emily at Leon sa sala. Lumapit si Luis sa kanyang panganay na anak at sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, mahigpit niya tong niyakap. Patawarin mo ako. Di kita naprotektahan. Ang mahalaga na laman na natin katotohanan. Sa tabi nila, tahimik namang nakamasid si Leon. Ngayon ay wala nang lihim na naghihiwalay sa pamilya. Bagamat hindi na mababalik ang mga nawala, nagsimula silang harapin ang hinaharap ng may katotohanan at pag-asang muling mabuo ang kanilang pamilya. Lumipas ang ilang araw matapos tuluyang maayos ang lahat. Nahatulan si Natasha ayon sa naging pasya ng hukuman batay sa mga ebidensyang iniharap. Si Saria naman ay nagsimulang mamuhay ng mag-isa sa maliit na apartment na tinulungan siyang hanapin ng kanyang ama. Unti-unti niyang natutunang harapin ang bunga ng kanyang mga naging desisyon. Samantala, tahimik na nagsimula ang bagong buhay ni Emily at Leon bilang mag-asawa. Hindi na sila nabubuhay sa takot. Hindi na rin sila nababalot ng maintriga. Sa unang pagkakataon, payapa ng kanilang tahanan. Isang umaga, maagang nagising si Leon. Paglabas niya ng kanilang silid, ay nakita nang wala si Emily, kaya napangiti siya.
Ay, maaga na naman siyang nagising. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan. Mula sa kusina ay naamoy niyang nilulutong almusal. Pagkapasok niya, naabutan niyang nakasuot ang apron si Emily habang nagluluto. Napalingon to at ngumiti. Good morning! Ngiting bati ni Emily, kaya ngumiti rin si Leon. Good morning. Hindi mo na sana ginawa lahat ng to. Masaya akong ginagawa to. Hindi na lamang sumagot si Leon. Tahimik niyang pinagmasdan ng asawa. Hindi ito mayaman sa salita. Hindi rin to mahilig magreklamo. Palagi nitong inuuna ang kapakanan ng iba. Makalipas ang ilang araw, habang pauwi sila mula sa opisina, napansin ni Leon ang isang matandang babaeng hirap magbitbit ng mabibigat na grocery. Bago pa man siya makapagsalita, naon na nang bumaba ng sasakyan si Emily at lumapit sa matanda. Nay, ako na pong magdadala. Naku iha, nakakahiya. Wala pong nakakahiya dito. Tinulungan niya tong ihatid ang madala hanggang sa bahay nito. Pagbalik ni Emily, ngumiti lamang si Leon. Pasensya na ha, natagalan. Ilang araw lumipas, habang nasa opisina, may isang empleyadong umiiyak dahil sa isang problemang pinansyal ang pamilya nito. Kaya tahimik na lumapit si Emily. Wala siyang sinabi at inabot lamang niya ang isang sobre. Ma'am, ano po to? Maliit na tulong lang. Hindi ko po ito matatanggap. Tanggapin mo. Kapag nakaahon ka na, tulungan mo rin ang ibang nangangailangan. Maraming salamat po. Mula sa kanyang opisina, tahimik na nakita yun ni Leon. Hindi alam ni Emily na pinagmamasdan siya nito, kaya napabuntong hininga siya at napangiti. Ganito pala talaga ang puso niya. Kinagabihan, magkatabi silang nakaupo sa hardin ng kanilang bahay. Tahimik lamang silang nakating sa mga bituin. Emily? Bakit? May aaminin sana ako. Ano yun? Nung una, tinanggap ko lamang arranged marriage dahil wala akong pagpipilian. Pero habang magkasama tayo, nakilala kita. At doon ko na-realize na hindi pala ako napilitang magpakasal, kundi pinagpala. Mahal na kita. Tahimik na tumulo ang luha ni Emily. Ngunit sa pagkakataong to, luha yun ng kaligayahan at mahina siyang natawa. Akala ko, ako lang ang unang nahulog. Ibig sabihin, mahal mo rin ako? Oo, mahal na rin kita. Nakangiting sagot ni Emily at mahigpit silang nagyakap. At sa pagkakataong yun, hindi na bunga ng paghihiganti at arranged marriage ang kanilang pagsasama, kundi bunga ng pagmamahalang pareho nilang pinili. Makalipas ang ilang linggo, nagkaroon sila ng isang desisyon. Bagamat legal na silang mag-asawa, gusto nilang ipagdiwang ang kanilang pag-iibigan sa harap ng Diyos. Kaya't nagpasya silang magkaroon ng isang kasal sa simbahan. Nang sabihin nila to sa ama ni Emily, hindi nito napigilang mapangiti. Ito na yata ang pinakamasayang balitang narinig ko. Sa pagkakataon to anak, maihahatid na kita sa altar. Salamat po, Dad. Dumating ang araw ng kanilang church wedding. Punong-puno ng puting bulaklak ang simbahan. Tumutugtog ang marahang musika at unti-unting bumukas ang malaking pintuan. Lumabas si Emily, suot ang napakagandang puting wedding gown kasama niyang ama ning si Luis. Habang naglalakad papunta sa altar, hindi niya napigilang maiyak. Pagdating sa harapan, marahang inilagay ni Luis ang kamay ng anak sa kamay ni Leon at ngumiti. Alagaan mo siya. Pangako ho. Habang sinasagawang seremonya, pareho nilang binigkas ang kanilang panata. Hindi na yun dahil sa isang kasunduan, hindi na rin dahil sa negosyo, kundi dahil sa tunay na pag-ibig. Maaari mo nang halikan ang iyong asawa. Mahinang ngumiti si Leon. Marahan niyang hinalikan si Emily sa labi at napuno ng palakpakan ng buong simbahan. Pagkatapos ng kasal, masaya silang nagdiwang kasama ang kanilang pamilya, mga kaibigan at mga taong naging bahagi ng kanilang paglalakbay. Masaya na ako, lalong-lalo ng mami mo anak. Dahil alam kong nasa mabuting kamay ang anak namin. At habang nabubuhay ako, hindi ko siya pababayaan, sir. Napatingin naman si Emily sa kanilang dalawa. Hindi niya akalaing darating ang araw na mararanasan niyang ganong klase ng kaligayahan.
Ang bahay na minsang napuno ng luha ay napalitan ng tawanan. Ang pusong minsang puno ng galit, napalitan ng pagmamahal. At ang arranged marriage na nagsimula bilang isang plano ng paghihiganti ay nauwi sa isang pag-ibig na walang sino man ang makakapagpahiwalay. Dito na nga po nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod na kwento. Dito lamang sa Kuya Agustin Stories.